Eto na, kinumpirma ng kampo ni Digong Duterte, kinumpirma ng kampo ni Sara Duterte at ni Bato. Itong lalabas na ang warrant of arrest na galing ho sa ICC. Ay nako, ay ari na ho ito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, may nitinit pang balita, latest update tungkol dito sa paglabas ng ICC warrant, mga kaibigan, laban dito sa mga kasangkot ni Digong Duterte sa kaso na crimes against humanity. Isa-like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo. Sabay-sabay po nating i-like. Maraming salamat po. Please subscribe. Ito na naman, talagang tayo ay nagbabahagi lang ho ng anumang kaganapan, latest update tungkol dito sa matagal ng usapin, but sigurado. Kahit medyo matagal, ay may hinihintay po tayo, mga kaibigan, na sigurado. Ano yung sigurado ho? Warrant of arrest. Yan ang sigurado, mga kaibigan. Dito tayo magbatay sa kumpirmasyon. Kinumpirma ho ng kampo ni Digong, kampo ni Sara Duterte at kampo ni Bato itong paglabas ng ICC warrant, mga kaibigan. Unahan ko po kayo, hindi po ito fake news. Kung fake news po ako, adi fake news din yung mga pinagbabatayan po natin. Ay alam po naman, alam nyo naman, hindi tayo nagtatalakay nang wala po tayong batayan. But anyway, ito para sa lubos yung pangunawa. Kung gusto nyo hong hindi mabiktima ng anumang fake news, ay ito ho ang batayan natin. Kapag mayroon kayong pagkakataon, samahan nyo po ako na panoorin ang vlog na ito. Nako, eto na, nasaan kaya si Bato ngayon? Si Bato ho, si Bongo ay hindi pa nahuhuli ng ICC. Pag-alagala ho, patago-tago sa Republika ng Pilipinas. At ito pa ho, lalabas ang arrest warrant, kinumpirma ng kampo nila, kampo ni Digong, kampo ni Sara Duterte, kampo ni Bato. Abay, anong lakas makatunog, ano? Talagang nakatunog na lalabas. Ito ang katunayan, mga mahal kong taga-subaybay. Consistent with human rights law and in the interest of justice. Siyempre, kung unfit to stand trial, bakit mo palilitisin? Dapat ma-dismiss na permanent yung kaso. Grabe na po ang delay dito sa process na ito, attorney, no? And probably taking its toll na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo po ba, sa tingin po ninyo, ay baka mas okay na lang na just get on with it na lang? Total, si dating Pangulo, sabi niya, talaga namang haharapin niya ito Well, Nako, yan o si Atty. Harry Roque. Mga kaibigan, ng actual interview po sa kanya ng 1PH. Bagamat po ito ay nasobrahan ng talino, at kailangan gamutin na rin ho ng albularyo. Katulad ng kanyang amo, ni si Sara Duterte. Bigyan po muna natin ng pansin ito. Yung lakas niya ng tama, malakas na rin ang tama ho nito pero tumama rin. Mga kaibigan, pakinggan nyo itong may kaugnayan sa arrest warrant, dahil dito ho ay sa bandang gitna ng ating tinatalakay and connection kung bakit ko po ibinabahagi itong interview ni Roque, mga kaibigan. Ay karugtong ho at may kaugnayan sa paglabas ng warrant of arrest ng ICC. Ito. Ang aking concern po dyan, napakatagal po talaga na paglilitis dito sa ICC. Umabot po yun ng 10 taon. 80 anyos na po si Tatay Digong. Nako! So realistically, alam naman natin ang law of nature, no? So importante na sa lalong mabilis sa panahon ay ma-dismiss yan. Kaya ako, binibigyan ko ng halaga ngayon yung appeal dito sa decision na binabasura nga yung ating motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction. Pero dahil may apela pa, pwede pang Talagang, dapat ba natin paniwalaan ito? Itong si Roque? Alam nyo, ano na to mayroon ng probe na sa kanya. Yung 10 salita niya ho, 12 ang mali.
Pag nagsabi ng 10 salita yan, 12 mali. But sa puntong ito, mga kaibigan, in fairness naman, may tumama rin sa wakas. Medyo tumama siya eh. Mga kaibigan, pakinggan po natin. Heto. Appeal, Secretary, ano yung ibig sabihin hindi pa siya pwedeng mag-push through? We have to wait for the decision for the appeal. Ganun po ba yun? Well, ang decision po ng pre-trial chamber, may jurisdiction sila. So tuloy-tuloy lang ang kanilang paglilitis, no? Hanggang lumabas ang desisyon ng appellate tribunal na nagsasabi na wala ng jurisdiction at po pwede nang ma-dismiss ang kaso. So, ibig po bang sabihin, pwede na rin magdire-diretso yung pagre-release nila ng arrest warrant doon sa ibang sinasabi nilang possible na involved dun sa case po ni former President? Tama po kayo, no? Inaasahan ko ang mga susunod na hakbang yung pag-issue nga ng arrest warrant sa iba pang mga masasakdal. Attorney Harry, Ayun! Tumama rin sa wakas itong si Roqueta. Mga kaibigan, dahil kinumpirma niya na dire-diretso na at i-release na ang arrest warrant laban dito sa mga kasangkot ni Digong Duterte sa kaso na crimes against humanity. Yan po isang batayan pa natin. Nandiyan naka-flash sa screen. Paglabas ng ICC arrest warrant sa Digong case, kinumpirma ni Roque. Nandiyan mga mahal kong taga-subaybay, hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Actual interview ni Roque, pinanood, ibinahagi ko po sa inyo. Kaya sabi nga niya, kinumpirma niya doon na ilalabas na ang arrest warrant at siyempre nandiyan pa rin. Nasa screen ang kumpirmasyon ni Roque. Yan lang mga kaibigan. Sa wakas, tumama rin si Roqueta. Palakpakan po natin. Abay, tumatama. Kahit malakas ang tama nito, tumama rin mga kaibigan. Mga mahal kong taga-subaybay, disclaimer lang alam ko yung iba ay inip na. At naunawaan natin yan. Sasabihin nyo naman na hindi totoo yan. Laging binabalita na lalabas ang arrest warrant. Sana maunawaan nyo. Hindi naman sinasabi natin na lalabas na ngayong araw, ngayong oras. Basta't lalabas sa lalong madaling panahon. Mga mahal kong taga-subaybay. Kung tayo ay nagbalita ngayon tungkol sa arrest warrant, yan ay bagong latest update, mga kaibigan. So, abangan po natin. Dahil mabuti. Mas mabuti ang meron tayong hinihintay na arrest warrant sa ganyang mga nabanggit na sangkot, mga kaibigan. Ay sa Pilipinas ba? Mayroon ba tayong hinihintay na arrest warrant laban sa mga kasangkot? Kay Bongo mayroon, kay Bato wala ata. Only ICC, mga mahal kong taga-subaybay. Kaya nalalapit na po ito sa katotohanan. At maraming salamat po sa inyo. Basta tayo po ay naninindigan ang YouTube channel na ito, na isang araw magigising tayo na itong si Bato, Bongo at iba pang mga kasangkot dito ay nakikita po natin na yan ay sinasakay sa aeroplano at para dalhin diyan sa The Hague, Netherlands. Hindi po sasala yan. At hinihingi ko po sa inyong pangunawa, hindi man mangyari sa araw na ito, sa isang araw, sa isang linggo. Yan po ay mangyayari at mangyayari sa takdang oras, malapit na mga kaibigan. Sa like ko sa video nito, maraming salamat, bye-bye. Palakpakan.